speaker for today. He is a graduate of HLBC Extension in General Santos City, completing the standard ministerial course in 2003. From 2004 to 2012, he faithfully served as a pioneering pastor in Millbrook, San Roque, Sultan Kudarat. He later continued his ministry at Rainiac Foursquare Gospel Church. Since 2012 up to the present, he has been serving as a diamond superintendent, demonstrating consistent leadership and dedication to the work of the Lord. He is happily married to Susan Flores Bustamante, and they are blessed by God with 2 sons and 1 granddaughter. Let us welcome our speaker, Reverend Danilo Bustamante. Praise the Lord. Maayong buntag sa tanan. Glory to God. Kinsay kaulion na. O extend na to atong camp. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. It's my honor nga ako ang napili nga one of your speaker. So, salamat sa kagayunan atong mga staff, labi na sa ato ang Youth District President, Pastor Jovan. This morning, di ta maglangay, ay naapa mo'y buhaton niya, no? Let's open our Bible in our theme verse. Ano gani ang theme verse natin? First Peter 2:9. Sino naka-memorize? First Peter 2:9, it says, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light." May the Lord add more blessings upon the reading of His word. Shall we pray? Our most loving God, we acknowledge your presence in our midst today. We thank you, God, because we gathered in this place just to recognize your Lordship in our lives. Thank you, Lord, sa life sa mga young people, and they are committed to you, Lord. Bless them more and more. Salamat, Lord, sa privilege being sons and daughters, chosen people, set apart. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo. I-bless ka ron ang matag usa. In Jesus' name, Amen. My topic that given to me, the danger of losing set apart. May danger pala, no? Sa mawawala tayo sa direction sa ating Panginoon. Sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 9, "You are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession." Pag sabing special possession, you are sealed by the Holy Spirit. Amen. Holy men, set apart. You don't become holy by acting different. You act different because you are holy. Amen. The danger start when you forget who you are. Sahay makalimot ta ba, no? Kinsa ta atubangan sa Ginoo. Kristuhanon man ko. So, ang atong mga speaker
I remember Pastora Joy Faith, nag-isgot siya the character Apostle Paul. Then, si Pastor si Jefferson, I remember nag-isgot siya about the life of Joseph. This morning, I would like to talk about the life of Samson. Who is Samson? Siguro Sunday school ni sa ato, no? Gikan pata sa gagmay patay. Samson, the mighty man of Israel, the judge of Israel. Wala pa'y king. Si Samson gipili na the book of Judges chapter 13. Gipili si Samson, dunay angel of the Lord nga nakigistorya sa inahan ni Samson nga barren. Sa kanang barren? Baog. Hindi pwedeng magkaanak. But sabi ng angel, magkaanak ka. At ito ang maging siya ang magdepensa sa Israel. Kasi ang Israel noon, they are defeated. Gidaog-daog sila. So, ayaw ng Panginoon na ang kanyang mga anak ay defeated. Sigilag daog-daog. Kinahanglan ang mga anak sa Diyos victorious. Amen. Hallelujah. Kaya sa chapter 13 ng Book of Judges, parang imposible na yung nanay ni Samson na barren or baog, nagkaanak. At ang kanyang ama, na si Manoah, ingon ang iyang mama o papa, mura mag-imposible nga magkaanak ka. But in a short story, chapter 13, pinanganak si Samson na defender ng Israel. Hallelujah. Samson grew up and he became a mighty man of Israel. Sa tuwing may kakalaban, si Samson always victorious. Ang kalaban ng Israel, yung Palestine. Sa tuwing may paligsahan, nakikita ng Palestine na si Samson ay pinakamalakas. Ang covenant ng father, ng mother ni Samson, ang sabi ng angel, kailangan wag mong pakainin, wag magkain ng mga pagkain na hindi kaaya-aya ng Panginoon. At wag uminom ng alak. That's the covenant of the Lord. Si Samson, ang mama, papa, doon na ay covenant. Nga dili pwede magkaon sa mga pagkaon nga hugaw. O muinom sa mga isog nga ilimnon, makahubog. Matay kabinan. Nya dili pwede nga ang iyahang buhok putlon o gupitan. That's the covenant of the Lord.
sabi nila, doon ang sikreto ni Samson, yung lakas. Totoo kaya yon? Malalaman natin mamaya. Habang lumalaki si Samson, naging binata, young people na katulad ninyo, sa chapter 14, suroy-suroy siya sa mga other countries. Nag-adto siya sa Gaza, o adto sa nag-adto pagid siya sa Timanya. Dito nakakita siya mga gwapa. Dire nagsugod na ang problema. Nakakita siya mga gwapa. Unya, yang giingnan ang yang ginikanan, mapa. Nakaadto ko sa Timanya, daghang mga gwapa dito. Daghang mga na-inlove ko dito. Unya ang mama at papa, kabalo sila, nga bawal mag-asawa sa lain nga tribo o other countries. Anak, bawal biya ta mag-asawa og kanang lain. Wa ba kay nakit-an diri sa atong mga katribo? Diya nang kapamili. Para di ta kasab-an sa Ginoo. Hello? How about the young people today? No? Likaya na to, ang itag partner nga unbeliever. Sa mga pastor, mo ko nakit-an sa among church. Oy. Di lang sa church, no? Daghan. Dingi ada na imong katupad, basig naras imong katupad. Hallelujah. No? Asig nara diha. Ang danger kung maka-partner tag palahubog, diha na magsimula, we will lose our set apart. Maging katulad na rin tayo. Maging katulad na rin tayo, parang hindi na tayo believers of the Lord. But let's continue. Chapter 15, doon nagsimula, nagsuroy-suroy si Samson sa Gaza. Dito na Sam, no? Ning ato na po sa glaing other countries. O iyang isuroy-suroy. In other territory. Then, nakita niya doon si Delilah. Napakagandang babae. Doon, may paligsahan si Samson ang nangunguna. Napakalakas yung mga layon. Tunga. So, grabe. Then, the leaders of the Palestine nagplano. Paunan nato babae. Kinsa ang pinakagwapa nato nga babae atong siya paunan. Si Delilah ang pinakagwapa dito sa Palestine. Isabot si Delilah kung imo ning matintal si Samson, ay daghan kayong kwarta diri para ni sa imo kung imong matintal. Wow. Here comes Samson in love Delilah.
Sa diha, nagsige sila uban-uban ni Delilah. Si Delilah usab sigig pangutana unsa magiimong sikreto. Nganong kusgan makakaayo. Di ba? In love ka sa ako? Yes, in love ko sa imo. Tudug-ani ko sa imong sikreto. Ang luod di ko anahan. Oh, may pinaana-ana pa? Ha? Han? Di ganit ko nang tagluan, di ko nang tuganan na saon na lang. Hantod, close na sila kaayo. They are very close. Hantod, si Samson, ning higda na gyud sa paa ni Delilah. Wow. Saon na lang. Higda na gyud sa paa ni Delilah. 3 times yang giingnan ang iyahang si Delilah. Sige, gapusak ko ninyo. Og pinakalig-on nga gapos. Mga kadina unsa pa diha. Og dinha mawala ang akong kusog. Ug unya gipagapos si Samson. Apan way nahitabo. Ang mga kadina nga lig-on nga kadina ginalugtas sa gid. Grabe yung kakusog. 3 times. Maugay nahitabo. Nya si Delilah hapit na magluod. Katulon ako nimo gibinuangan. Katulon ako nimo giliiban. Han, wala ka. Hanik ko. Unsa man gid ang imong sekreto? Hantod na si Samson. Sabi ng chapter 15 verse 17. With all of his heart. Kuyawa no? With all of his heart. Ibinigay niya ang puso ni Delilah at ang kabinant niya sa Panginoon. Yon, sinabi niya. Sukad-sukad, kining akong buhok, wa gini nakatilaw og resor. Diri nagigikan ang akong kusog. Ako'y human. Haron, dali-dali din si Delilah, kuha sa mga tao, sugo dayon. Gigupitan ni Delilah si Samson. Kahit pahigda-higda man sa paa, kumpiyansa kaayo. With all of his heart, iyang gitugyan ang iyahang pagka-Nazaret. Ay ang kabinang sa Ginoo, wa na. Kumpiyansa. Sa dihang iyang gitugan ang sekreto nga ang iyahang kusog nga naa sa buhok. Si Delilah, ang kabot dayon sa gunting, nagpatulog-tulog si Samson, lami kayo ang iyang feeling nga naa sa paa ni Delilah. Woo! Kamu daw, kahigda sa paa. Sa diha, gigunting ni Delilah ang buhok ni Samson. Pagmata ni Samson, nag-expect pa siya nga ang kusog naa pa kaniya. Pansaghiha, naa ang mugapos kaniya. Si Samson, gilugit ang mata o gipriso. Waay nahimo, kay wa na, mingbiya na ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Young people, the danger of losing sit apart. The danger losing sit apart. Unsa may kung kita atong i-break ang covenant nato sa Ginoo, you lose your power and authority. Praise the Lord. Then he called Samson, the Palestine are upon you. He awoke from his sleep and
though I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. Wala na ang gahom sa Ginoo ni Samson sa diha nga iyang giguba ang pakigsaad kabinan diha sa Ginoo. Lose your power and authority. Hallelujah. As Samson's power was not in his hair. It was in his vow covenant to the Lord. Wala naggikan ang iyahang kusog sa iyang buhok. Sa diha nga iyang giguba ang iyang pakigsaad covenant to vow. The Holy Spirit left him. Ning hawa kaniya. Young people, as we serve the Lord, do not take covenant. Kung asa ang mimong ministry, do not take covenant. Kung ikaw na sa ministry in music, our covenant is to live differently because you love the Lord. Amen, young people. Amen. Dili ta mutugtog pag-abot sa gawas sama tong ingon ni Pastora Pili mutugtog pod og mga club pangkabuhayan atong kabinan nga ang Ginoo ra gyud ang atong himayaon sa atong mga talento. Amen. Ang Ginoo ra gyud mahimaya sa atong kinabuhi. Hallelujah. You broke the covenant. No? Muhawa ang gahom sa Ginoo. Pwede ra kang kita. You are just a performer in the stage, in the pulpit, but no anointing from the Lord. Amen. Why anointing? Why dihog? Maayo ka man mutugtog, pero why dihog sa Ginoo? Unay lisod. Hallelujah. But I believe, young people, ang inyong kabinan, naka-intact yun diha sa Ginoo. Samson's power was not in the hair. It was in the vow. He set apart a Nazareth covenant. Morning, when Delilah cut it, before the vow, the Spirit left him. Samson's assignment was to take lead in delivering Israel from Palestine. But he kept walking into the Palestine's territory for pleasure, not purpose. Utoy nakadaot kang Samson. No? Ang iyahang kabinan, ang iyang pagkasit apart, diya sa Ginoo. Sige magugsuroy-suroy sa lain nga teritoryo. Sige adto-adto lain nga dapit nga mga unbelievers. Young people, himuag yun ninyo ang inyong kinabuhi holy in the sight of the Lord. Naatay mga gitawag nga limitation sa dapit nga atong adtuan. Kung ikaw gigamit sa Ginoo, ang imong kabinet nasa Ginoo, ayaw paglingkod sa mga dapit nga na dito ang mga lingkuranan sa mayubiton. Narito ang tagay-tagay sa mga barkada. Sit apart the danger kung kita i-break na to ang kabinan sa Ginoo. Mawala
ang purpose, mawala ang gahom sa Ginoo. Usbon ako, Samson's assignment was to take the lead delivering Israel from Palestine. But he kept walking into the Palestine's territory for pleasure, not purpose. Power follows purpose. No purpose, no power. Amen. Samson's problem was not just Delilah. It was that he never took his mission seriously until he was blind and suffered so much. Wa lang niya giseryoso ang kabinan. Yang gidula-dulaan, nagdulag kalayo, delikado. Hallelujah. You lose power, win. You look like the world. Same language, same entertainment, same priorities. You look like the world. Muning makawala sa atong gahom. You lose your power. Kung kita makit-an nga mura ra gyapon taga kalibutanon. Hello. Amen. Ang atong panagway dili na kalibutanon, mga young people. Amen. No? Ang atong panagway, ang atong gawi, ang atong sinultihan, dili na kalibutanon. Kung ang kalibutanon ga pamalikas, bad words, we believers set apart ang atong sinultihan to glorify the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Unta wala nay mamalikas nga mga Kristohanon. Amen. Wala nay magsigig bad words, pag-ingog yawa. Daghan kay kog nagdunggan mga young people, dili man nang mga Foursquare, no? Kaning mga batan-on, grabe gyud mamalikas. Hallelujah. Pero kita mga Foursquare, hallelujah. Mahikit-an kita, nga pinasahi kita, sit apart kita. Glory, glory, glory. You hide secret sin. Ikaduha, you lose power. No? You hide secret sin. Walay sala nga tinaguan. Amen. Sa harapan ng Panginoon, kailangan naging clear tayo sa mata ng Panginoon. Wala tayo tinaguang sala. Remember, Akan. Doon na siya gitago, kinawat. Yang tago dito lalong sa iyahang komporter. Tang natin komporter. Tago niya dito ang mga bulawan ng ilang nakuha na ilog. Ang gingon, ang instruction, wa gyud tay kuhaon. Pero si Akan, doon na sikretong sala. Sa diha nga maadto sila makigira nga pildi ang mga Israelite tungod sa secret sin ni Akan. The same as well. Believers of the Lord, dili ta kinahanglan maghimo sikreto-sikreto nga sala. No? Kaya bisag unsaon natong sikreto-sikreto, i-reveal ra gyapon na sa Ginoo. Doon ako young people. Maayo kayo. Lead guitarist. Pagka nindot gid kayo sa mo. Tugtog. Professional. Ang akong balaod sa church, kung ang atong manugtog dire compromising, mas maayo na lang, kapila na lang ta, mamalakpak lang ta sa itong kamot.
No? Moto, not knowing, gi-invite siya og birthday party sa iyang kumpare siguro. Unya dito di ay, grabe na niyang inom-inom. Hastag niyang inom-inom. Namula ng mata, namula ng nawong. Not knowing nga ako'y gi-invite nga among iyot. Akong iyot nga assistant. Wa gid siya ka bantay. Nakit-an gid siya nga hasta gid niyang pulahan na. Nya guilty na siya. Di na siya mutugtog, usay dili. One day, amo siyang gipatawag. Amo siyang istoryahan about sa nakit-an siya nga nag-inom-inom. Yang rason, pastor, advice man gud sa doktor nga kinahanglan kog alcohol. Kay na ako'y tiil nga magnam. Saan man ino? Advice sa doktor? Nako, mamili ka. Mamili ka, imong tumanon ang doktor o tumanon ang Ginoo. Kung imong tumanon ang doktor, hunong sa pagtugtog. Kung imong tumanon ang Ginoo, hunong og inom. Pakita nimo nga Kristohanon ka. Awag siya na mo, iyang gituman ang doktor. O sige. No problem. Minana, danger. Minana mga secret sin. Number 2. Magdali-dali tayo. You lose divine protection. The danger of losing set apart, you lose divine protection. Leviticus 20 verse 26, God told them to be separate. The married, Canaanites, worship idols, adopted customs. God removed His covenant, His protection. Winning danger, like Israelites, every time they disobey the Lord, ang Ginoo muhawa kanila. Samson, while he kicked the bow, no Palestine could touch him. After he broke it, he bowed him, gouged his eyes, and put him in prison. Divine protection, mawala. Hallelujah. Wala na ang pakiguban sa Ginoo. Mawala. Because our God is a holy God. Dili pwede nga magpuyo ang balaang espiritu sa dihang ikaw mo compromise. Sa dihang ikaw makiguban sa mga kalibutanong buhat, muhawa gyud ang balaang espiritu ngani sa atong kinabuhi. Wala na ang atong direction. Sahay wala na itong kalipay. Mga lagad sa Ginoo way kalipay. Sahay matutag simbahan late na. Wala na. Tungod kay wa na tay kadasig kay wa na ang presensya sa atong buhi nga Dios. Number 3, you lose your heavenly backing. Judges 16:20. Samson, he did not know that the Lord had left him. His muscles were still there. Naapang iyang kusog kaayo nga kamot. Naapa ang iyang mga kusgan kaayo nga kamot. But the spirit was not in him. You look, heavenly backing means God withdraw His active presence, power, and approval from you.
It is not that God stopped loving you. It's that He stopped going with you into what you're doing. Langan, ban-ubanan ka sa Ginoo. Naghimo ka dili mao. Ban-uban gyapon ang Ginoo sa imo. Di gyud na ban-uban ang Ginoo sa imo. Hallelujah. Young people, siguro hagyod nga ang Ginoo kauban nimo. Amen. Ayaw ilos ang set apart sa imong kinabuhi. Number 4, you lose your discernment. And clarity. Hebrews 5:14, solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. John 10:27, my sheep hear my voice and follow me. Hallelujah. When you're set apart, your spiritual senses are sharp. You know when something off. You hear God's word as your direction and have peace about it. Sahay, mawad anta o pagsabot senses. Maayo pa ba ni ang ibuhat og dili na? Kinahanglan sensitive ta, mga young people. Dili ta mo sama kang Samson nga kumpiyansa kayo. Higda-higda na sa paa ni Delilah. Wala, nawad-an siya pagka-sensitive nga dili naman ni mao ang akong kinabuhi. Amen! Hallelujah! We must be sensitive. Kung ang atong binuhatan, iya pa ba sa Ginoo? Sensitive ta, labi na sa atong mga gigamit, music team. Do not compromise yourself to the world. Be transformed and be renewing of your mind. Number 5, the last one. You lose your influence to save others. Uy, pagkanindot ini nga. Mawala man daining atong influence. Matthew 5:13, you are the salt of the earth, also you are the light of the earth. Kung ang suga kuno ang salt kuno mawad ana og lami, sao na lang tamak-tamakan na lang na siya. Your unsaved friends are comfortable sinning around you. Nakig-uban ka sa imong kauban, mga barkada, mga unsaved friends. Kung di ta na sit apart, sabay-sabay. Kung asa ang lingaw-lingaw, tuasab. Kung asa ang inom-inom, tuasa. Nawala na ang atong testimony. As believers set apart by God, your testimony has no way. You can quote scripture, but your life does not back it up. Titus 1:16, they claim to know God, but by their work, their action, they deny Him. Kabalo, daghag bersikulo, pero wa gikinabuhi. Unay lisod, no? Daghag bersikulo, pero wa gikinabuhi. But I believe, young people, this new generation, ikinabuhi nato ang pulong sa Ginoo. Amen! Hallelujah! What's the solution? Wala na bang pag-asa? Nung si Samson ay nawala ng lakas. Look at the verse in Judges 16, verse 21. Sa diha nga na
mata niya, wa na day, sa kung saon niya, wa nagsay kusog. Ang iyang gihimo, naghinulsol siya. Lord, remember me. Forgive me. Sa ilo ako. Akong break ang akong vow. Suddenly, when Samson prayed to God, his hair grew up. Sa diha nga na siya ming ampo, nangayo pa saylo sa Ginoo. Kalit naming tubo pagbalik ang iyahang buhok. Ug unya ang Ginoo na sa uban kang Samson. Kung unsa kadaghan ang mga Palestine nga iyang gipatay kaniadto, mas daghan pa gyud ang iyang napatay sa diha. Ngaming balik ang kusog sa Ginoo sa kinabuhi ni Samson. We believers of the Lord, dili pa ulahi ang tanan ikaw. Nagsuroy-suroy sa lain ng mga territory, worldly pleasure. Come back to the Lord. Seryosohi ang Ginoo sa imong kinabuhi. Gamiton ka sa Dios. Repent and reconcentrate. Rededicate yourselves to set apart, living, and God will restore power, protection, discernment, and influence. God will use you more like Samson. May the Lord bless His word this morning. Manindog tantanan. Hallelujah. Glory to the name of the Lord Jesus Christ. The danger of set apart. When we broke the covenant that we have to the Lord. But He promised us, once you repent and reconnect to God again, reconcentrate, ang kusog mo balik nganhi ka nato. How many times nawad-an ka naggana sa pagpangalagan? How many times ikaw na-discourage sa imong kinabuhi? God called you to set apart. God called you to stand firm as young people, chosen generation, a royal priesthood. Gipili ka sa Ginoo aron ma-enjoy nimo ang gahom sa Ginoo. Gipili ka sa Ginoo aron ma-enjoy nimo ang favor sa Ginoo sa imong kinabuhi. Gipili ka sa Ginoo aron mahimo kang successful nga young people sa Ginoo. Wala lang successful nga young people kung kanunay niya ang gi-recognize ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Before the world began, you were on His mind. Amen. God loves you so much. It's precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. And everything was done so you would come. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done
so great is love, He gave His only Son, and everything was done so you can come to the Father. Lift up your hands. If you want your bow, keep in your hearts. Say to the Lord, I love you, Lord. I didn't want to break my vow. Yes, pakigsaad sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Everything was done so you can. Before the world began, you were always mine, and everything you cried is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Come to the Father, Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of His word, the power of His blood, and everything was done so you would come. Everything was done. Everything was done so you would come. Everything was done, and everything was done so you would come. Let's worship the Lord. Glory, glory. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Nabati na mo ang imong pulong ugan. How danger when we lose our set apart. Doon naging may tabong miserable nga kinabuhi namo. Mahimong miserable ang among mga future. Wala kami kalipay. But Lord, I pray and I declare, this young man, silyuhi sila sa imong hamili nga dugo, nga dili nila ikambyo ang kalibutanong buhat. Dili nila ikambyo ang mga kalibutanong bisyo. Diha kanimo, O Diyos. Tanan, Lord, I pray and I declare, Lord, sell them by your power of the Holy Spirit. Because when we lost, set apart is dangerous. Tudloy kami, Ginoo, maging faithful sa mga pulong kanunay nga among madunggan among ikinabuhi. Salamat, Lord, sa life na ining mga young people. Nga kini nga camp, Lord, daghan sila matun-an. Muli sila nga victorious sa ilang kinabuhi. Nga dili dinaog-daog ni Satanas sa ngalan ni Jesus. In Jesus' name, by the blood of Jesus.
Set them, Lord, as a chosen generation, holy, precious in your sight. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo. And now, this life of this young man, I now commit their lives into your hands. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Everybody say amen. Hallelujah. Glory, glory, glory. Praise God.